Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kay Amy Marcos kung paano niyang bastyusan, hamakin ang kanyang kapatid sa milyon-milyon na mga Filipino. Walang ibang purpose ang mga rallyista, mga DDS kundi pabagsakin ang Marcos administration. Ito ang isang katanungan. Dapat pa bang magtiwala tayo kay Amy Marcos? Kung yung sariling kadugo, kapatid niya ay siniraan niya sa harapan ng milyon na Filipino sa harapan ng mga rallyista at kumalat sa social media, how much more ang ibang tao pa kaya? Iyan ay isang napakakomplikadong tanong na may kinalaman sa politika, pamilya, at tiwala. Dahil sa kultura kaugalian ng mga Filipino, kapag nag-away man kayo ng kapatid mo, nanay mo ay dapat hindi na yan lalabas sa loob ng bahay, dapat doon lang yan ang awayan ninyo sa loob ng pamilya, hindi mo ito ipapahayag sa buong Pilipinas lalo na sa usapin ng droga na ang maapektuhan ang dignidad ng isang pangulo ng bansa. Nakakaawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sarili niyang kapatid ay siniraan siya, kung nagawa man ito ni Amy Marcos sa sariling kapatid niya, pues 100% ay gagawin din niya yan sa ibang tao. Ang pagpapasya kung magtitiwala ba tayo kay Amy Marcos, o sinuman, ay nakasalalay sa sarili mong pagtatasa sa kanyang mga kilos, pahayag, at record bilang isang opisyal ng gobyerno. Mga salik na dapat isaalang-alang. Pribado versus pampublikong persona, may mga nagsasabing magkaiba ang relasyon sa pamilya, pribado, at ang paglilingkod sa bayan, pampubliko. Ang pag-aaway o hidwaan sa pamilya, gaano man kasakit o kapansin-pansin, ay hindi direktang nagpapahiwatig ng kanyang kakayahan o intensyon sa paggawa ng batas o pagpapatakbo ng gobyerno. Implikasyon ng pagsira o pagbatikos. Pangamba, tulad ng sinabi ng iba, kung nagawa niya iyon sa sarili niyang kapatid, maaari itong magbigay ng pag-aalinlangan kung paano niya pakikitunguhan ang mas malawak na publiko, lalo na ang mga kritiko. Maaaring ituring itong senyales ng pagiging handang gumawa ng matitinding hakbang para sa politika o pansariling interes. Sa mga sinabi ni Amy Marcos sa rally sa harapan ng libo-libong mga rallyista, grabe ang sinabi niya sa kapatid niyang si Bongbong Marcos. Parang hindi niya kapatid ituring. Hindi yan ang ugali ng isang tao. Nakita ng lahat ang mga balita tungkol sa pahayag ni Senator Amy Marcos sa isang rally kamakailan. Ito ay dahil sa kanyang seryosong paratang laban sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr., tungkol sa umano'y pagkalulong sa ilegal na droga at ang paghiling niya na magparehab ito. Narito ang ilang mahahalagang punto mula sa mga ulat. Pahayag ni Amy Marcos, hayagan niyang inakusahan ng kanyang kapatid na nagdadrug simula pa noong bata pa sila, at mas lumala pa umano ang paglulong nito kahit noong naging gobernador at lalo na pagkatapos magpakasal. Direktang apela, nanawagan siya kay Pangulong Marcos na, ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot ka, alisin ang droga sa iyong sistema. Pag-aalala, sinabi niya na mas kakayanin pa niyang mawala ang posisyon ng kapatid kaysa mawala ito sa kanila dahil sa kalusugan nito. Reaksyon ng palasyo, ang isang opisyal ng palasyo ay tinawag ang pahayag ni Senador Amy na, desperate move. Binanggit din ang mga naunang ulat na nagpapatunay na nagnegatibo ang Pangulo sa drug test noong 2021. Ayon kay Amy, kahit noong Enero taong 2025, mga ilang buwan bago ang insidente, sinabi niyang walang away sa pagitan nila, pero aminado siyang masakit siyang magsalita at prangka. Ang kanyang intensyon, ayon sa kanya, ay magpaalala at magbabala sa kapatid dahil responsibilidad niya ito bilang nakatatandang kapatid. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na isa sa pinakapubliko at direktang lamat sa pamilya Marcos sa loob ng maraming taon. Walang ibang hangarin ang mga rallyista kundi ang pabagsakin ang Marcos administration, at ipalit si Vice President Sara Duterte para iligtas ang mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Gusto niyo pa bang ibalik ang mga Duterte sa gobyerno para maghasik ng kadiliman sa bayan? Patayan doon, patayan dito, walang rule of law, walang due process, basta type kang patayin maski nasa loob ka ng pamamahay ay gagawin nila. Naanimoy pusa o hayop ang tao, na ito naman ng mga fiscal, judge, justices ay kinakampihan pa ang baluktot na katwiran, ikaw na biktima ang gagawin masama, parang mga sekyu, police, barangay na ikaw na agrabyado, biktima ay bibiktimahin pa ng mga tiwali sa gobyerno,
huwag na natin hayaan makabalik pa ang mga Duterte sa gobyerno para magsaboy na naman ng kadiliman sa ating bayan. Hanggang dito na lang ang video na ito, thank you for watching.